Ang matalim na kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan ay sinundan ng isang dagundong na yumanig sa buong mansyon. Ngunit para kay Allison, mas malakas ang dagundong sa loob ng kanyang dibdib. Nakatitig siya sa mga papel na nasa ibabaw ng mamahaling lamesang gawa sa mahogany. Divorce papers. Ang mga salitang yon ay tila lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Pirmahan mo yan. Malamig. Kasing lamig ng bumubuhos na ulan sa labas ang boses ni Patricia, ang kanyang biyenan. Dahan-dahang umiling si Allison. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Nakatutok sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang kanyang asawa, ang ama ng dinadala niya. Brandon, ano to? Anong ibig sabihin nito? Nanginginig niyang tanong. Pero si Brandon ay hindi makatingin sa kanya. Ang mga mata nito, na dati puno ng pagsinta, ay nakaiwas, nakapako sa sahig na gawa sa marmol. Ang pananahimik nito ay mas masakit pa sa 1,000 sampal. Hindi mo ba narinig, Allison? Muling nagsalita si Patricia. May halong pang-uyam sa bawat salita. Tapos na ang pagiging reyna mo sa pamamahay na ito. Pirmahan mo na ang papeles para makaalis ka na. Naramdaman ni Allison ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kanyang tiyan kung saan natutulog ang kanilang anak. 7 buwan. 7 buwan na niyang pinapangarap ang pamilyang bubuuin nila. Pero, bakit? Wala akong ginagawang masama. Minahal kita, Brandon. Minahal ko kayo. Sabi niya, ang boses ay basag na. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Patricia. Minahal? O ginamit mo lang ang anak ko para makapasok sa pamilyang ito? Akala mo ba hindi ko alam? Hindi yan totoo. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Patricia at sa isang iglap, isang folder ang ibinato nito sa lamesa. Kumalat ang mga litrato. Mga litratong kuha sa malayo kung saan may kasama siyang isang matagal ng kaibigan na lalaki sa isang coffee shop. Mga litratong walang mali siya. Ngunit sa mata ng nag-aakusa, ito ay naging sandata. May kalaguyo ka habang buntis ka sa anak ng asawa mo. Isa kang kahihiyan. Napasinghap si Allison. Ang akusasyon ay isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Tumingin siya kay Brandon. Nagmamakaawang ipagtanggol siya. Nagmamakaawang maniwala sa kanya. Brandon, hindi totoo yan. Alam mo yan, di ba? Kaibigan ko lang si Mark. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Brandon. Ngunit walang pagtatanggol sa kanyang mga mata. Tanging malamig na pag-iwas. Sorry, Allison. Pero sinabi na ni Mama ang lahat. Mas makakabuti kung maghiwalay na tayo. Gumuho ang mundo ni Allison. Ang sorry na iyon ang pumatay sa lahat ng natitira niyang pag-asa. Ang bawat salita ay parang martilyong dumurog sa kanyang puso. Biglang may marahang yabag siyang narinig mula sa engrandeng hagdanan. Isang babae, nakasuot ng isang pulang damit na hapit sa katawan, ang dahan-dahang bumaba. Si Vanessa, ang sekretarya ni Brandon, na palaging may kakaibang tingin sa kanyang asawa. Ngumiti si Vanessa nang makita ang eksena sa sala. Isang ngiting tagumpay. Lumapit ito kay Brandon at walang pakundangang kumapit sa braso nito. Tapos na ba, mahal? Malamig na tanong ni Vanessa. Ngunit ang mga mata ay nakatitig kay Allison na may halong pangaasar. Doon, naunawaan ni Allison ang lahat. Ang lahat ng ito ay isang plano. Isa siyang balakid na kailangang alisin. Mga gwardiya! Sigaw ni Patricia. 2 unipormadong lalaki ang pumasok. Hinawakan nila ng mahigpit ang mga braso ni Allison. Pakawalan niyo ako. Brandon? Nagpupumigla si Allison. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang pisngi. Huwag mong hayaang gawin nila to sa akin, sa anak natin. Pero si Brandon ay tumalikod na. Hinila ni Vanessa palayo sa kanya. Kinaladkad si Allison palabas ng mansyon, ang mansyon na itinuring niyang tahanan. Ang bawat sulok ay puno ng kanilang mga alaala. Ngayon, ang mga alaalang iyon
ay nagiging bangungot. Sa gitna ng malakas na ulan, itinulak siya palabas ng malaking gate. Isang maleta ang inihagis sa kanyang paanan. Ang laman, ang mga lumang damit na dala niya noong una siyang dumating dito. Bumagsak siya sa basang semento. Ang lamig ay tumatagos sa kanyang damit hanggang sa kanyang kaluluwa. Nakikita niya ang mga kapitbahay na sumisilip mula sa kanilang mga bintana. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ang kahihiyan, ang sakit, ang pagtataksil, napahawak siya sa kanyang tiyan. "Baby, patawarin mo si Mommy." Bulong niya sa hangin, ang boses ay halos hindi na marinig dahil sa lakas ng ulan. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang talukap. Ang lahat ay nagdidilim. Wala na siyang lakas. Wala nang natira. Nang akala niya ay iyon na ang katapusan, dalawang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Dalawang mamahaling itim na kotse ang huminto sa mismong tapat niya. Ang mga gulong ay nag-iwan ng marka sa basang kalsada. Bumukas ang mga pinto. Dalawang lalaking matikas, nakasuot ng mga mamahaling business suit, ang mabilis na bumaba. Ang kanilang mga presensya ay nagtataglay ng kapangyarihan at awtoridad na nagpatigil sa lahat, pati na sa ulan. Ang isa ay may seryosong muka at mga matang kasing talim ng agila. Ang isa naman ay may mas kalmadong anyo, ngunit may bagsik na hindi maitatago. Sabay silang naglakad palapit sa nakaluhod na si Allison. Isang payong ang binuksan, nagsilbing panangga sa ulan na kanina pa siya nilalamon. Tumingala si Allison. Ang luha at tubig ulan ay magkahalo sa kanyang mukha. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nakita niya ang mga pamilyar na mukha. Ang mga mukhang matagal na niyang hindi nakikita. Ang kanyang mga kuya, Gabriel, Lucas. Nanghihina niyang usal bago tuluyang lamunin ng dilim. Ang tanging naririnig ni Gabriel sa loob ng Rolls-Royce ay ang mahinang pag-iyak ni Allison habang natutulog at ang ritmiko at malumanay na pagtapik ni Lucas sa likod nito. Nasa bisig ng nakababatang kapatid, ang kanilang prinsesa. Basang-basa, maputla at durog na durog. Isang malamig na galit ang umakyat sa lalamunan ni Gabriel. Humigpit ang kapit niya sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay halos pumutok. Sa rearview mirror, huli niyang sinulyapan ang malaking gate ng mansyon ng mga Montgomery bago ito tuluyang lamunin ng dilim at ng walang tigil na ulan. Para sa kanya, ang mansyon na yon ay isa ng malaking puntod at ipinapangako niya, ililibing niya ang buong pamilyang naroroon. "Kumusta na siya?" tanong ni Gabriel. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpabagsak ng isang kumpanya. "May lagnat siya, kuya," sagot ni Lucas. Ang pag-aalala ay bakas sa kanyang boses. "Kailangan na nating makarating sa penthouse." Mabilis. Hindi na sumagot si Gabriel. Mas lalo lang niyang inapakan ang silinyador. Ang makina ng kotse ay umugong na parang isang halimaw na nagising, handang manila. Pagdating sa pribadong basement parking ng kanilang gusali, isang medical team na ang nag-aabang. Maingat nilang inilipat si Allison sa isang wheelchair at mabilis na isinakay sa pribadong elevator. Ganito kumilos ang mga tiyen. Bago pa man mangyari ang problema, mayroon nang nakahandang solusyon. Sa penthouse, sa isang silid na may tanawin ng buong syudad, maingat na inihiga si Allison sa malambot na kama. Isang pribadong doktor ang agad na sumuri sa kanya at sasanggol sa kanyang sinapupunan. Nakatayo lamang sa may pintuan sina Gabriel at Lucas, dalawang dragon na tahimik na nagmamasid sa kanilang nasaktang kayamanan. "She's stable for now. Exhaustion and emotional distress," sabi ng doktor. "The baby is safe. Kailangan niya lang ng masusing pag-aalaga at pahinga." Isang bahagyang pagginhawa ang naramdaman ng magkapatid, ngunit hindi nito nabura ang apoy ng galit sa kanilang mga dibdib. Nang makatulog na ng mahimbing si Allison matapos mainiksyonan ng gamot,
Lumabas ang dalawang kapatid sa malawak na sala. Pareho silang lumapit sa glass wall na mula sahig hanggang kisame. Tinatanaw ang kumikinang na mga ilaw ng syudad sa gitna ng ulan. Ang syudad na ito ay nasa kanilang mga palad at isang hamak na pamilya lamang ang naglakas loob na saktan ang kanilang kapatid. Isang malaking pagkakamali. Ano ang plano, kuya? Basag ni Lucas sa katahimikan. Hindi lumingon si Gabriel. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay mabilis na nagdial ng isang numero. Isang tawag lang. Iyon lang ang kailangan niya. Director Tan, bungad ni Gabriel nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses na kanina'y may bigat, ngayon ay walang anumang emosyon. Kakatakot na kalamigan. Sir Gabriel, anong maitutulong ko sa inyo sa ganitong oras? Sagot ng nasa kabilang linya, bakas ang gulat at respeto. Montgomery Corporation. Gusto kong bilhin ang lahat ng utang nila. Sa lahat ng bangko, sa lahat ng financial institutions. Simulan mo na ngayon. Natahimik sandali ang direktor. Pero sir, malaki yon at karamihan sa assets nila ay bagsak na ang halaga. I don't care about the cost. Mariing sabi ni Gabriel, I want to own their debt. Every single centavo. Gawin mo. Now. Masusunod, sir. Ibinaba ni Gabriel ang tawag. Lumapit si Lucas. Hawak na ang isang tablet. Sa screen, nakabukas na ang kompletong financial analysis ng Montgomery Corporation. Mga graph na pabulusok. Mga numerong kulay pula. Matagal na silang naghihingalo, kuya. Sabi ni Lucas, ang kanyang mga mata bilang CFO ng Chen Technologies ay walang mintis. Isang malaking bula na naghihintay na pumutok. Ang kailangan lang nila ay isang tulak. Humarap si Gabriel sa kapatid. Kung ganoon, ibigay natin sa kanila, hindi lang isang tulak. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Gabriel. Ibibigay natin sa kanila ang isang bagyo na tatangay sa lahat ng meron sila. Hanggang sa pinakahuling butil ng buhangin. Tinitigan niya ang natutulog na mukha ni Allison mula sa monitor sa sala. Ang mukha ng kanilang pinakamamahal na kapatid na puno ng bakas ng luha. They made her cry. Bulong ni Gabriel, ang mga kamao ay naninigas. For every tear she shed, they will pay 100-fold. Tumango si Lucas, ang kanyang karaniwang kalmadong disposisyon ay napalitan ng isang determinadong tingin. They will. Isang mahinang ping ang narinig mula sa tablet ni Lucas. Isang bagong email ang dumating. Binuksan niya ito at binasa. Pagkatapos ng ilang segundo, tumingin siya kay Gabriel. Isang maliit ngunit nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kuya, sabi niya, tapos na. Ipinakita niya ang screen kay Gabriel. Ang mensahe ay maikli at direkta. 2. Mr. Lucas Chen, CFO. Subject, Acquisition of Montgomery Debt Portfolio. Sir Chen, as of this moment, Chen Technologies, through our various shell corporations, is now the largest and sole creditor of the Montgomery Corporation. We own them. Ang tunog ng pagbubukas ng bote ng champagne ay isang musika sa pandinig ni Brandon. Pinuno ni Vanessa ang 3 babasaging kopa ng mamahaling alak. Ang mga mata nito ay kumikinang na parang isang ahas na nakahuli ng kanyang biktima. Isang tagay, masayang sabi ni Patricia. Itinaas ang kanyang kopa. Para sa paglilinis ng ating pamilya at sa mas maliwanag na hinaharap ng Montgomery Corporation. Para sa atin, segunda ni Vanessa, ang tingin ay malagkit na nakapulupot kay Brandon. Itinaas din ni Brandon ang kanyang kopa. Para sa atin, pilit niyang ngiti. Ngunit habang nagbabanggaan ang kanilang mga kopa, ang tunog ay tila basag sa kanyang pandinig. May kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang anino ng pagkakasala na pilit niyang iwinawaksi. Uminom siya ng diretso, umaasa nga ano rin ng alak ang lahat. Mahal, ayos ka lang ba? Tanong ni Vanessa. Hinahaplos ang kanyang braso.
Kanina ka patahimik. Pagod lang siguro, sagot niya. Naging magulo ang araw na ito. Nagpaalam siyang pupunta muna sa banyo, ngunit ang kanyang mga paa ay dinala siya sa pasilyo kung saan naroroon ang dati nilang silid ni Allison. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya sa loob. Ang silid ay wala ng buhay. Wala na ang mga paboritong libro ni Allison sa mesa, ang mga unan na may borda ng kanilang pangalan. Wala na rin ang maliit na kuna sa sulok na sabay nilang binuo. Tila sinasakal siya ng katahimikan ng kwarto. Naalala niya ang tawa ni Allison, ang paraan nito ng paghimas sa kanilang magiging anak. Ang mga pangarap na binuo nila sa loob ng mga dinding na yon. Tama ba ang ginawa ko? Tanong niya sa sarili. Ang pagdududang yon ay isang laso na nagsimulang kumalat sa kanyang isipan. Mahal? Napalingon si Brandon. Si Vanessa nakatayo sa likuran niya. Ang mga braso ay nakapamewang. Nawala ang malambing nitong nangiti. Napalitan ito ng isang matalim na tingin. Hayaan mo na ang mga multo ng nakaraan, Brandon. Sabi nito. Ang boses ay may bahid ng pagbabanta. Hindi ka nararapat sa isang babaeng walang ginawa, kundi italika. Tayo na ang magkasama ngayon. Ang kinabukasan. Hinila siya ni Vanessa palayo sa silid, pabalik sa sala. Ang mga salita nito ay parang isang gayuma na muling nagpamanhid sa kanyang konsensya. Tama si Vanessa. Kailangan niyang magpatuloy. Naupo silang muli nang biglang tumunog ang personal na cellphone ni Patricia. Isang numero na para lamang sa mga importanteng tawag. Tumaas ang kilay ni Patricia. Sino naman kaya ito? Inis niyang sabi bago sagutin. Hello, this is Patricia Montgomery. Nakinig siya. Sa simula, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Ngunit dahan-dahan, unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Patricia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka sa pagkabigla. Ano? Anong sinasabi mo? Bigla niyang sigaw. Napatayo. Napatingin si Brandon at Vanessa sa kanya. That's impossible. Walang problemang pinansyal ang kumpanya ko. Patuloy ni Patricia, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Full payment. Agad-agad? Hindi niyo maaring gawin yan. Ma, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Brandon. Hindi siya pinansin ni Patricia. Ang buong atensyon nito ay nasa kausap sa telepono. Anong third party? Sino ang bumili ng mga utang namin? May kontrata kami sa inyo. Hindi ito legal. Ang dating makapangyarihang matriarka ay para na ngayong isang basang sisiw, puno ng pagkasindak at kawalan ng paniniwala. Ma, muling tawag ni Brandon. Lumalakas na rin ang kabog ng kanyang dibdib. Ibinaba ni Patricia ang kanyang kamay na may hawak na telepono. Ang mukha ay putlang-putla na parang papel. Tumingin siya kay Brandon na may takot sa kanyang mga mata. Lahat ng utang natin, binili, at gusto nilang bayaran natin. Ngayon din, bago pa man makapag-react si Brandon, muling itinaas ni Patricia ang telepono sa kanyang tainga. Ang kanyang boses ay naging isang desperadong sigaw na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sino? Sabihin mo sa akin, sino ang may lakas ng loob na gawin ito sa mga Montgomery? May ilang segundong katahimikan habang nakikinig siya sa sagot. At pagkatapos, isang tunog ng pagbagsak ang narinig. Nabitawan ni Patricia ang kanyang cellphone. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga mata ay tulala. Puno ng hindi maipaliwanag na takot. Tumingin siya kay Brandon. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang binibigkas ang mga salitang magiging simula ng kanilang bangungot. Ang sabi niya, ang bago nating pinagkakautangan ay ang Chen Technologies. Ang pangalang Chen Technologies ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa bawat salamin ng mansyon ng mga Montgomery. Imposible, unang nasabi ni Patricia. Pilit tumatayo habang nanginginig ang mga tuhod. Hindi maaari. Iyon.
Iyon ay apelyido ni Allison. Tumingin siya kay Brandon. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan ng kahit anong lohikal na paliwanag. Ngunit si Brandon ay tulala rin, sinusubukang iproseso ang impormasyon. Si Allison, ang babaeng pinalayas nila? Paanong... Biglang may naalala si Patricia. Isang alaala na pilit niyang ibinaon sa limot. Noong bago pa man ang kasal, nag-utos siya ng isang masusing background check kay Allison. Lumabas doon ang koneksyon nito sa dalawang makapangyarihang kapatid. Ang mga utak sa likod ng mabilis na pagsikat ng Chen Technologies. Ngunit binaliwala niya ito. Sa kanyang pagmamataas, inisip niyang isa lamang itong maliit at bagong kumpanya. Isa pa, si Allison mismo ang pumutol ng koneksyon sa pamilya nito nang piliin itong magpakasal kay Brandon nang walang basbas ng mga kapatid. Inakala ni Patricia na walang pakialam ang mga Chen kay Allison. Isang pagkakamali. Bulong ni Patricia sa sarili. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ito ay isang malaking pagkakamali. Ang kanyang pagmamataas ay naging isang napakalaking bato na ngayon ay dumudurog sa kanya. Tumawag ka! Sigaw niya kay Brandon. Tawagan mo lahat ng koneksyon natin. Si Senator Velasco, si Congressman Diaz, lahat ng kumpare ko sa negosyo. Hindi nila tayo maaring pabayaan. Sa sumunod na oras, ang engrandeng sala ay naging isang war room ng desperasyon. Si Patricia ay walang tigil sa pagtawag. Ang kanyang boses ay nagbago mula sa pagiging palautos, naging pakiusap, hanggang sa naging isang nakakaawang pagmamakaawa. Ngunit pare-pareho lang ang sagot. Ang ilan ay hindi sinasagot ang tawag. Ang iba ay nagdahilan. Ang pinakamasakit ay ang mga prangkahang tumanggi. I'm sorry, Patricia, pero ayokong madamay sa gulo niyo sa mga Chen. Ang Chen Technologies ang kalaban mo. Pasensya na. Sarili ko munang negosyo ang iisipin ko. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya, ngayon ay tumatalikod na. Ang kapangyarihan ng mga Montgomery na inakala niyang gawa sa bakal ay gawa lang pala sa buhangin. At isang malakas na alon ang dumating para ano rin ito. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Brandon si Vanessa. Tahimik lamang itong nakaupo sa isang sulok, abala sa kanyang cellphone. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Tila ba nanonood lamang ito ng isang palabas. Vanessa, hindi ka ba tutulong? Inis na tanong ni Brandon. Hindi ka ba nag-aalala? Nag-angat ng tingin si Vanessa. Isang pekeng lungkot ang ipininta sa kanyang mukha. Siyempre nag-aalala ako, mahal. Pero ano naman ang magagawa ko? Isa lang akong simpleng tao. Ngunit may mali. May hindi tama sa inaakto nito. Dumating ang umaga. Ang ulan ay tumila na. Ngunit mas madilim na ulap ang bumabalot ngayon sa mansyon. Isang balita mula sa Business Channel ang tuluyang nagpabagsak sa kanila. Montgomery Corporation, isa sa mga pinakamatatag na kumpanya sa bansa, ay bumagsak sa magdamag matapos itong mabili ng isang hindi pa pinapangalanang major creditor. Ang stock market ay nagulantang. Napaupo si Patricia sa sofa. Wala na. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang imperyong binuo niya, ay nawala sa isang iglap. Itinuon niya ang kanyang galit sa nag-iisang taong abot kamay niya. Ikaw! Sigaw niya, dinuduro si Vanessa. Ikaw ang may kasalanan nito. Isa kang malas. Simula nang dumating ka sa buhay ng anak ko, puro kamalasan na ang nangyari. Ngunit hindi natinag si Vanessa. Dahan-ahan itong tumayo at ang pekeng lungkot sa mukha nito ay napalitan ng isang malamig at mapanuyang ngamon ng ngiti. Talaga ba, Ma'am Patricia? Ako ba talaga ang malas? O baka naman, sadyang naging tanga lang kayo? Nagulat si Patricia sa biglaang pagbabago ng tono nito. Maging si Brandon ay napaatras. Sa gitna ng kanilang pagkalito, may malakas na katok silang narinig mula sa pinto. Isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ang pumasok. May dalang mga papeles, mga sheriff mula sa korte. Sa bisa ng utos ng korte, anang pinuno ng grupo,
Lahat ng ari-arian sa loob at labas ng pamamahay na ito ay isa sa ilalim sa foreclosure. Kumpiskado na ito ng inyong bagong may-ari, ang Chen Technologies. Nagsimulang maglagay ng mga CZ na sticker ang mga tauhan sa lahat ng kanilang mamahaling gamit. Ang mga painting, ang mga antigo, ang piano, lahat. Ang kanilang kastilyo ay tuluyan ng gumuho. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita ni Patricia ang isang eksena na hinding-hindi niya malilimutan. Nakita niya si Vanessa na nakatayo malapit sa bintana, palihim na nagtatype sa kanyang cellphone. Hindi ito mukhang talunan. Hindi ito mukhang nag-aalala. May isang ngiti sa mga labi nito, isang mangiting tagumpay. Isang ngiting tila nagsasabing, ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Doon na pagtanto ni Patricia, hindi lang sila biktima ng isang paghihiganti. Sila ay naging kasangkapan sa isang mas malaki at mas madilim na laro. Ang sinag ng araw na tumatagos sa salamin ng bintana ay nagpagising kay Allison. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, hindi bigat sa dibdib ang una niyang naramdaman. Napalitan ito ng isang kakaibang kapayapaan. Nasa isang malambot siyang kama, nakasuot ng malinis na damit pantulog, at ang hangin ay may amoy ng lavender. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang marahang paggalaw ng kanyang anak sa loob ay nagbigay sa kanya ng lakas. "Good morning, baby!" Bulong niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang katok sa pinto ang narinig niya. "Gising ka na pala, bunso." Si Lucas may dalang tray ng pagkain. "Kuya Lucas," sabi ni Allison, dahan-dahang umupo. "Hindi mo na kailangang gawin to." Saway ni Lucas, inilapag ang tray sa kanyang kandungan. Mainit na sopas, sariwang prutas at gatas. "Ang trabaho mo lang ngayon ay magpagaling at alagaan ang pamangkin ko. Kami na ang bahala sa lahat." Mayroong init sa puso ni Allison na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman. Ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Ang bagay na ipinagkait niya sa sarili sa pag-aakalang sapat na ang pag-ibig ni Brandon. Habang kumakain, hindi niya maiwasang isipin ang nangyari. Ang galit ay naroon pa rin. Parang mga baga na nag-aapoy sa ilalim ng abo. Ngunit sa ibabaw nito, may isang bagong damdamin na umuusbong. Ang pag-asa. Pagkatapos kumain, dahan-dahan siyang naglakad-lakad sa malawak na penthouse. Tumigil siya sa isang balkonahe na may tanawin ng isang hardin sa bubong. Sariwa ang hangin. Payapa. Doon, sinimulan niyang isipin ang kanyang kinabukasan. Ang kinabukasan nilang dalawa ng kanyang anak. Hindi na siya ang Allison Montgomery na asawa ni Brandon. Simula ngayon, siya na ulit si Allison Chen. At kailangan niyang maging matatag, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa anghel na malapit nang dumating. "Hindi kita pababayaan, anak." Pangako niya habang hinahaplos ang kanyang sinapupunan. Bubuo tayo ng sarili nating mundo. Isang mundong puno ng pagmamahal at walang panloloko. Sa kanyang paglalakad pabalik, napadaan siya sa isang silid-aklatan na ginawang opisina ng kanyang mga kapatid. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Gabriel, seryoso at may diin. "Hindi sapat ang mga impormasyong ito," sabi ni Gabriel. "Alam nating si Vanessa ang ahas, pero sino ang nasa likod niya? Hindi siya kayang kumilos ng mag-isa." "I'm working on it, kuya," sagot ni Lucas. "May isang shell company na laging nagpapadala ng malaking halaga sa offshore account niya. Sinusubukan naming i-trace ang pinagmulan." Napatigil si Allison sa likod ng pinto. Ang pangalan ni Vanessa ay nagpaalam muli sa kanyang galit. Ngunit may isang bagay sa usapan ng kanyang mga kuya na kumuha ng kanyang atensyon. Isang kumpanyang nagpopondo kay Vanessa. Biglang may pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala. Ilang buwan na ang nakalipas bago pa magsimula ang lahat ng gulo. Kasama niya si Vanessa sa isang mall. Nagpresenta itong samahan siya para bumili ng gamit para sa sanggol.
Habang nagbabayad, ipinagmalaki ni Vanessa ang bago nitong designer bag. Ang ganda naman yan, puri ni Allison noon. Siyempre, mayabang na sagot ni Vanessa. Regalo sa akin ng isang secret investor. Naniniwala siya sa potential ko. Noong una, inakala ni Allison na isa itong mayaman na manliligaw. Ngunit ngayon, habang pinagsasama-sama niya ang mga piraso, tila iba ang kahulugan nito. Pumasok siya sa dati niyang silid, kinuha ang kanyang tablet at sinimulang mag-imbestiga. Hindi siya kasing galing ng kanyang mga kuya sa teknolohiya. Ngunit matalas ang kanyang memorya. Binuksan niya ang social media account ni Vanessa. Karamihan ay naka-private, ngunit may ilang mga lumang litrato na naka-public pa. Nag-scroll siya ng nag-scroll, pabalik sa nakaraan. Mga litrato ng mga party, mga biyahe, hanggang sa isang litrato ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang malaking business conference, kuha mga 2 taon na ang nakalipas. Si Vanessa ay isa lamang sa mga staff noon. Nakatag ang pangalan ng event, Valderrama Group Annual Investors Summit. Kinilabutan si Allison. Valderrama. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Ito ang apelyido ng pinakamatinding kalaban ng kanilang pamilya sa negosyo. Pinalaki niya ang litrato. Si Vanessa ay nasa isang sulok lamang, halos hindi makita. Ngunit sa gitna ng entablado, nagbibigay ng talumpati ay isang lalaking nasa edad 50. May matalim na tingin at isang mapagmataas na ngiti. Ang CEO at founder ng Valderrama Group, si Roderick Valderrama. At sa likod ni Roderick, sa hanay ng mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan, nakatayo si Vanessa. Hindi bilang isang staff, nakatayo siya roon na parang bahagi ng grupo. Isang malamig na agos ng takot at pagkaunawa ang dumaloy sa buong katawan ni Allison. Ang secret investor, ang shell company, ang pag-atake sa mga Montgomery. Hindi ito simpleng paghihiganti ng isang kirida. Hindi ito simpleng pagnanasa sa pera. Ito ay isang planadong pag-atake at ang tunay na target ay hindi kailanman naging ang mga Montgomery. Ang target ay sila. Ang pamilyang Chen. Kuya! Ang sigaw ni Allison ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Dali-daling lumabas sina Gabriel at Lucas mula sa opisina. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Bunso, anong nangyari? Salubong ni Lucas, inaalalayan ng kapatid. Hinihingal si Allison, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng kanyang natuklasan. Inabot niya ang tablet kay Lucas. Tingnan niyo to. Nagsalubong ang mga kilay ng magkapatid habang tinitingnan ang litrato. Si Roderick Valderrama. Unang sabi ni Gabriel, ang pangalan ay dumaan sa kanyang mga labi na parang lason. Anong kinalaman niya rito? Tingnan niyo kung sino ang nasa likod niya. Giit ni Allison. Sinunod ni Lucas ang sinabi nito. Pinalaki ang imahe. Ang kanyang karaniwang kalmadong mukha ay dahan-dahang nagbago. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkaunawa at pagkatapos ay ng isang malamig at mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Si Vanessa, bulong ni Lucas. Sa parehong sandali, isang assistant ni Lucas ang mabilis na pumasok sa sala. Sir Lucas, nakuha na po natin. Na-trace na po namin ang pinagmulan ng pondo. Itinutok ng assistant ang hawak nitong laptop sa kanila. Isang komplikadong diagram ng mga transaksyon ang nasa screen. Maraming mga pangalan ng kumpanya, mga numero ng account, paikot-ikot. Tila isang pugad ng gagamba. Ngunit sa pinakasentro ng lahat ng ito, sa pinagmulan ng lahat ng pera, ay isang pangalan, Valderrama Group. Ang litrato sa tablet ni Allison at ang diagram sa laptop ay 2 piraso ng iisang nakakakilabot na palaisipan. At ngayon, buo na ito. Nagkatinginan sina Gabriel at Lucas. Walang salitang namutawi. Ngunit sa kanilang mga mata, nagkakaintindihan sila. Ang galit nila kanina sa mga Montgomery ay parang laro lamang ng mga bata
kumpara sa panganib na kanilang hinaharap ngayon. Isang bitag, sabi ni Gabriel. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ginawa nilang pain ang mga Montgomery para sa atin. Pumunta si Lucas sa isang malaking digital screen sa dingding at inilipat dito ang diagram mula sa laptop. Nagsimula siya ng maglakad-lakad sa harap nito na parang isang general na nagpaplano ng kanyang susunod na hakbang sa digmaan. Ang plano ay perpekto. Pagsusuri ni Lucas, ang kanyang mga daliri ay tinuturo ang mga koneksyon sa screen. Una, gagamitin ni Vanessa si Brandon para makapasok sa pamilyang Montgomery. Pangalawa, sisirain niya ang pagsasama nila ni Allison. Alam na magdudulot ito ng matinding emosyonal na dagok sa ating kapatid. Huminto siya at tumingin sa kanila. Alam ni Roderick kung paano tayo mag-isip, kuya. Alam niyang hindi natin papalagpasin ang pananakit kay Allison. Alam niyang gaganti tayo. At sa pagganti natin, dugtong ni Gabriel, inilantad natin ang ating sarili. Nag-focus tayo sa pagpapabagsak sa mga Montgomery, isang madaling target, habang ang tunay na kaaway ay nagmamasid lang mula sa dilim, naghihintay ng tamang oras para umatake. Naunawaan na ni Allison ang lahat, ang pagpapalayas sa kanya, ang kahihiyan, ang sakit. Lahat ay bahagi ng isang mas malaking plano. Hindi lang siya biktima ng isang pamilyang mapang-api. Siya ang naging susi sa isang atake na nakadirekta sa kanyang sariling pamilya. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Kasalanan ko to, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Kung hindi ako naging bulag sa pag-ibig, kung nakinig lang ako sa inyo noon, mabilis na lumapit si Gabriel sa kapatid at hinawakan ang mga balikat nito. Shh! Huwag mo nang sabihin yan. Walang may kasalanan dito kundi si Roderick. Ginamit niya ang pagmamahal mo laban sa'yo, laban sa atin. Tumingin si Gabriel sa kanyang kapatid na si Lucas at pagkatapos ay kay Allison. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng galit, ngayon ay puno ng isang matibay na determinasyon. Ang laro ay nagbago, deklara ni Gabriel. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay digmaan at hindi tayo magpapatalo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nag-ring ang telepono ni Gabriel. Isang emergency call mula sa kanilang head of public relations. Sinagot ito ni Gabriel. What is it? Nakinig siya at ang kanyang mukha ay lalong sumeryoso. Bawat segundo, tila lalong bumibigat ang tensyon sa buong silid. Ibinaba ni Gabriel ang tawag. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid. Ang mga mata ay nagbabaga. Nagsimula na sila, sabi niya. Kakalabas lang ng balita sa lahat ng news outlets. Itinuro niya ang malaking TV sa dingding at binuksan ito. Isang breaking news ang bumungad sa kanila. Chen Technologies, inaakusahan ng insider trading at hostile takeover. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, ginamit di umano ng mga Chen ang kanilang kapangyarihan para iligal na makuha ang Montgomery Corporation. Ang kanilang paghihiganti ay binaluktot at ginawang isang sandata laban sa kanila. Ang unang bala sa digmaan na sinimulan ni Roderick ay pinaputok na at ito ay nakatutok mismo sa puso ng imperyo ng mga Chen. Nakatayo si Vanessa sa balkonahe ng isang 5-star hotel suite. Hawak ang isang kopita ng pulang alak. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang nagliliwanag na gusali ng Chen Technologies sa kalayuan. Ang gusaling iyon, na simbolo ng kapangyarihan at tagumpay, ay ang kanyang target. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang pinapanood niya sa kanyang tablet, ang sunod-sunod na news alerts na bumabatiko sa mga Chen perpekto. Ang lahat ay umaayon sa plano. Magaling, Vanessa. Magaling. Ang boses ni Roderick Valderrama ay umalingaw-ngaw mula sa speaker ng kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Gaya ng inaasahan, Sir Roderick, sagot ni Vanessa, ang kanyang boses ay puno ng paggalang na may halong pagmamataas.
Ang mga tiyen ay naging emosyonal. Madali silang nahulog sa bitag. Ang kanilang pagmamahal sa kapatid nilang yon, ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Narinig niya ang isang mahinang tawa mula sa kabilang linya. At ang kahinaan ng kalaban, ang ating pinakamalakas na sandata. Ang mga Montgomery ay wala ng silbi. Iwanan mo na ang mga basura. Masusunod, sir? Sabi ni Vanessa. Bago pa man siya umalis sa mansyon kaninang umaga, habang abala ang lahat sa pagpapanik, tahimik na niyang kinuha ang lahat ng mahahalagang gamit niya. Ang kanyang misyon sa lugar na yon ay tapos na. Ang pamilyang minsan niyang pinangarap na maging bahagi, ngayon ay isa na lamang basurang kailangan niyang talikuran. Habang nag-iimpake, isang maikling alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Isang batang babae, nakatayo sa labas ng isang malaking gate, basang-basa sa ulan. Umiiyak, nagmamakaawa sa kanyang ama. Isang dating empleyado ng Chen Technologies na natanggal dahil sa isang malaking pagkakamali. Hinabol ng kanyang ama ang kumpanya, isinugal ang lahat at natalo. Ang kahihiyan at kahirapan ang sumira sa kanilang pamilya. Sa araw ng libing ng kanyang ama, isang lalaki ang lumapit sa kanya, si Roderick Valderrama. Inalok siya nito ng isang pagkakataon na makapaghiganti, isang pagkakataon na bawin ang lahat ng nawala sa kanila. Mula noon, ibinigay niya ang kanyang katapatan kay Roderick. Tinuruan siya nito, hinubog para maging isang matalino at walang awang kasangkapan. Ang galit niya sa mga tiyen ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay personal. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang nakaraan ay nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mga ebidensya laban sa kanila. Handa na ba? Tanong ni Roderick. Opo, sir. Isang huling dokumento na lang ang kailangan kong ipadala sa mga press. Mga peking email trail at financial records na magpapatunay na matagal na nilang planong pabagsakin ang Montgomery Corp. Ito ang magiging huling pako sa kanilang kabaong. Sagot ni Vanessa. Gawin mo na, utos ni Roderick. Pagkatapos niyan, umalis ka na ng bansa. Magtago ka muna habang pinapanood natin silang bumagsak. Masusunod, sir. Matapos ang tawag, isinagawa ni Vanessa ang huling utos. Sa isang klik lang, ipinadala niya ang mga nakalalasong kasinungalingan sa lahat ng major news agencies. Pagkatapos, humarap siyang muli sa bintana. Tinitigan ang tore ng mga tiyen, itinaas niya ang kanyang kopita. Para sa aking ama, bulong niya. Isang malakas na breaking news alert ang lumabas sa TV screen sa loob ng kanyang suite. Bumagsak ang stocks ng Chen Technologies. Nagsimula ng mag-pull out ang mga investors dahil sa kumakalat na iskandalo. Ngumiti si Vanessa, isang tunay, walang halo, at nakakatakot na nangiti. Ang mga pating ay nagsimula ng dumugo. Ang laro ay nasa huling yugto na. Tumingin siyang muli sa gusali ng Chen Technologies sa malayo. Ang mga ilaw nito na dati kumikinang ng buong pagmamataas ay tila unti-unti nang nagdidilim sa kanyang paningin. Game over, Chens, sabi niya sa hangin, bago inumin ang huling patak ng alak sa kanyang kopita. Ang conference room ng Chen Technologies ay nababalot ng mabigat na tensyon. Ang dating sentro ng kapangyarihan at inobasyon ay para na ngayong isang war room sa gitna ng pagkatalo. Si Gabriel, na laging kalmado at kontrolado, ay hindi mapakali sa kanyang paglakad-lakad. Ang mukha ay mas madilim pa sa namumuong bagyo sa labas. Si Lucas naman ay nakaupo sa harap ng maraming monitor, walang tigil sa pagtipa, sinusubukang pigilan ang pagdurugo ng kanilang kumpanya sa stock market. Ang kanilang mga pinagkakatiwalaang abogado at public relations team ay nagsasalita ng sabay-sabay, ngunit ang lahat ng kanilang sinasabi ay tila walang saysay. Kailangan nating maglabas ng statement. Itanggi ang lahat. Sino ang source nila? Hindi natin sila basta-basta matutumbok. Ang board ay nagpapanik na.
Nagtatawag na sila ng emergency meeting. Lahat ay ingay, lahat ay kaguluhan. Para silang isang malaking barko na binabayo ng isang perpektong bagyo. Sa gitna ng lahat ng ito, tahimik na pumasok si Allison sa silid. May dala siyang isang baso ng tubig para kay Gabriel at isang tasa ng kape para kay Lucas. Walang nagsalita sa kanya. Para sa karamihan sa silid na yon, siya ang dahilan ng lahat ng gulo. Ngunit hindi na siya ang Allison na naglulunod sa sarili sa awa. Habang pinapanood niya ang kanyang mga kapatid na nahihirapan, isang apoy ang nag-alab sa loob niya. Hindi galit, kundi determinasyon. Hindi siya isang eksperto sa negosyo. Hindi siya isang henyo sa teknolohiya. Ngunit mayroon siyang isang bagay na wala sila. Mayroon siyang mga alaala. Kuya, mahinang tawag niya. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang mga mata ay pagod. Allison, please, not now. Kailangan niyong makinig. Giit niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Tungkol kay Patricia. Napahinto ang lahat sa silid at napatingin sa kanya. Ano ang tungkol sa kanya? Tanong ni Lucas. Hindi inaalis ang tingin sa screen. May isang bagay siyang nabanggit sa akin noon. Pagsisimula ni Allison. Noong mga panahong, akala niya ay totoo akong bahagi ng pamilya nila. Naglakad siya palapit sa malaking screen sa gitna. Ikinuwento niya kung paano nila nailigtas ang Montgomery Corporation mula sa bingit ng pagkalugi. Mga 5 taon na ang nakalipas. Sabi niya, may isang milagro raw na nangyari. Isang white knight investor na nagpasok ng malaking pera sa kumpanya nila. Anong koneksyon niyan sa problema natin ngayon? Singit ng isa sa mga abogado. Hindi siya pinansin ni Allison. Ang kanyang tingin ay nakapako sa kanyang mga kapatid. Hindi niya binanggit kung sino, pero may isa siyang nasabi na tumatak sa isip ko. Sabi niya, kahit kailan, hindi ako magtitiwala sa isang balderrama. Pero minsan, kahit ang demonyo, kailangan mong kasayawin para mabuhay. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Lahat ng mga mata ay nanlaki. Si Lucas ang unang nakabawi. Mabilis siyang bumalik sa kanyang computer. Ang kanyang mga daliri ay lumilipad na ngayon sa keyboard. Nagbubukas ng mga lumang financial archives. 5 taon ang nakalipas, white knight investor. Bulong niya sa sarili. Nahanap ko, biglang sabi ni Lucas. Isang classified file ang lumabas sa screen. Isang kasunduan. Isang malaking investment na dumaan sa isang shell corporation na nakarehistro sa Cayman Islands. Imposibleng matrace ang may-ari niyan, sabi ng isa pang abogado. Hindi kong alam mo kung ano ang hahanapin. Sagot ni Lucas. Ginamit niya ang impormasyong ibinigay ni Allison. Hinanap niya ang anumang koneksyon, kahit katiting, sa pagitan ng Shell Corporation na yon at ng Valderrama Group. Pagkatapos ng ilang minuto ng matinding paghahanap, isang pangalan ang lumabas. Ang pangalan ng abogado na pumirma sa kasunduan para sa Shell Corporation. Ang parehong abogado na kasalukuyang nasa Board of Directors ng Valderrama Group. Bingo! Bulong ni Lucas. Tumayo siya at humarap sa lahat. Hindi lang basta nag-invest si Roderick sa Montgomery Corp. Base sa kasunduang ito, may access siya sa lahat ng kanilang financial records. Ginamit niya sila. Matagal na. Naunawaan ni Gabriel ang lahat. Kaya pala alam ni Roderick na naghihingalo na ang kumpanya nila. At alam niyang kami ang gaganti. Ginamit niya ang impormasyon mula sa loob para iset up ang perpektong bitag. Pero hindi lang iyan, sabi ni Allison. At lahat ay muling napatingin sa kanya. Ang kasunduang iyan, illegal. Dahil noong mga panahong iyon, ang Valderrama Group at Montgomery Corp ay magkalaban sa isang malaking government bid. Ang pag-invest ng isang kumpanya sa kalaban nito sa gitna ng bidding ay isang malinaw na paglabag sa anti-collusion laws. Ang dating biktima, ang inaakalang kahinaan, ay nagbigay sa kanila ng kanilang huling alas. Ang tanging sandata na kayang magpabagsak hindi lang kay Vanessa,
kundi pati na rin sa utak ng lahat ng ito. Napangiti si Gabriel sa unang pagkakataon sa buong araw. Isang nangangiting mapanganib, isang nanangiting nagbabadya ng isang mabangis na kontra-atake. Lumapit siya kay Allison at hinawakan ito sa balikat. Ikaw ang nagligtas sa atin, bunso. Humarap siya sa kanyang team, ang kanyang boses ay bumalik na sa dati nitong kapangyarihan at autoridad. Kalimutan niyo ang pagdedepensa. Maghanda kayo para sa isang press conference. Ngayon na. Tumingin siya kay Allison. Handa ka na bang harapin sila sa huling pagkakataon? Tumango si Allison. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang na ngayon lang niya natagpuan sa kanyang sarili. Ipinanganak akong isang tiyen. Handa na ako. Ang silid ng press conference ay puno ng mga naguunahang mamamahayag. Ang bawat kamera ay nakatutok sa entablado, nag-aabang. Ang hangin ay mabigat sa espekulasyon. Ito na ba ang araw ng pagbagsak ng isa sa pinakamalaking imperyo sa bansa? Sa backstage, huling tiningnan ni Allison ang kanyang sarili sa salamin. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, hindi magarbo, ngunit malinis. Simbolo ng katotohanan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, humugot ng lakas, mula sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Kaya natin to, baby, bulong niya. Lumapit si Gabriel at Lucas sa kanya. Ready ka na? Tanong ni Gabriel. Tumango si Allison. Para sa pamilya. Sabay-sabay silang lumabas. Ang pag-flash ng mga kamera ay nakakasilaw, ngunit hindi sila natinag. Umupo sila sa mesang nakahanda. 3 pinuno na handa nang pumunta sa digmaan. Si Gabriel sa gitna, si Lucas sa kanan, at si Allison sa kaliwa. Si Gabriel ang unang nagsalita. Magandang umaga sa inyong lahat. Inimbitahan namin kayo rito hindi para itanggi ang mga akusasyon laban sa amin, kundi para ilahad ang buong katotohanan. Isang malaking screen sa likod nila ang umilaw. Ang unang ipinakita ay hindi mga dokumento, kundi isang litrato. Ang litrato ni Allison na nakaluhod sa gitna ng ulan, pinalayas at nag-iisa. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Ang kapatid ko, si Allison Chen, ay pinalayas ng kanyang asawang si Brandon Montgomery at ng kanyang biyena na si Patricia Montgomery. Diretsong sabi ni Gabriel, ang boses ay matatag, ngunit puno ng emosyon. Ginawa namin ang nararapat gawin ng sinumang kapatid. Tinulungan namin siya. Binili namin ang kumpanya ng mga taong nanakit sa kanya. Oo, ginawa namin yon. At hindi namin yon pinagsisisihan. Pagkatapos, si Lucas na ang nagsalita. Mas kalmado, ngunit may talim sa bawat salita. Ngunit habang ginagawa namin ito, natuklasan namin na kami pala ay bahagi ng isang mas malaki at mas madilim na laro. Sa screen, ipinakita ang diagram ng koneksyon sa pagitan ni Vanessa ng mga Montgomery at ng Valderrama Group. Isa-isang inilatag ni Lucas ang mga ebidensya, ang mga bank transfer, ang mga pekeng dokumento na ipinakalat ni Vanessa at ang litrato ni Vanessa kasama si Roderick Valderrama. Ang babaeng nagngangalang Vanessa, patuloy ni Lucas, ay hindi isang simpleng kerida. Siya ay isang espiya, isang ahente na ipinasok ni Roderick Valderrama para sirain hindi lang ang pamilyang Montgomery, kundi pati na rin ang pamilyang Chen. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang kwento ay mas malalim pa pala sa inaakala ng lahat. At sa huli, tumayo si Allison. Ang lahat ng kamera ay nakatutok na ngayon sa kanya. Huminga siya ng malalim. Nabulag ako. Pagsisimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at walang panginginig. Naniwala ako sa isang pag-ibig na hindi pala totoo. Ginamit nila ang aking tiwala at pagmamahal para sa kanilang sariling mga interes. Ngunit ang pinakamasakit na katotohanan na aking natuklasan ay hindi ang kanilang pagtataksil sa akin.
Tumingin siya ng diretso sa mga kamera na para bang kinakausap niya ang buong mundo, kundi ang pagtataksil nila sa batas at sa kanilang sariling dangal. Inilahad niya ang kwento tungkol sa ilegal na kasunduan sa pagitan ni Patricia Montgomery at ni Roderick Valderrama. 5 taon na ang nakalipas. Sa screen, ipinakita ang kopya ng kontrata na nakuha ni Lucas, ang huling alas, ang ebidensyang wawasak sa kanilang lahat. Ito ay hindi na lamang tungkol sa akin, pagtatapos ni Allison. Ito ay tungkol sa katarungan. Sa kasagsagan ng press conference sa Ninoy Aquino International Airport, isang babaeng nakasuot ng malaking salamin at sombrero ang nagmamadaling mag-check-in sa isang flight papuntang Europa. Si Vanessa. Nakangiti siya habang binabasa ang mga paunang ulat tungkol sa press con sa kanyang telepono. Mga hangal. Kahit anong sabihin niyo, huli na ang lahat. Bulong niya sa sarili. Nang iabot niya ang kanyang pasaporte sa immigration officer, biglang may 2 lalaking nakauniporme ang humarang sa kanya. Vanessa Del Prado, arestado ka para sa corporate espionage at pamemeke ng mga dokumento. Nabitawan ni Vanessa ang kanyang cellphone. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng purong takot. Samantala, matapos ang press conference, habang pasakay na sa kanilang sasakyan, hinarang si Allison ng isang taong hindi niya inaasahan. Si Brandon. Payat, magulo ang buhok, at ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Allison, please, patawarin mo ako. Pagmamakaawa niya, lumuluhod sa harap niya. Nagkamali ako. Bumalik ka na sa akin. Itatama ko ang lahat. Tinitigan siya ni Allison. Wala na ang sakit. Wala na ang galit. Ang tanging naroon ay awa at pagtanggap sa katotohanan. Huli na ang lahat, Brandon. Mahinahon niyang sabi. Hindi na siya lumingon pa at sumakay na sa kotse. Habang paalis ang sasakyan, nakita niya sa salamin ang anyo ni Brandon na nakaluhod pa rin. Isang anino ng lalaking minsan niyang minahal. Nang mga sandaling iyon, habang hawak ang kanyang tiyan, isang matinding sakit ang bigla niyang naramdaman. Isang sakit na sinundan ng pag-agos ng tubig sa kanyang mga binti. Napasinghap siya. Kuya, tawag niya sa kanyang mga kapatid. Ang baby. Manganganak na siya. Ang laban ay tapos na. Isang bagong kabanata naman ang malapit nang magsimula. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang gumagapang sa sahig ng isang maliwanag at maaliwalas na bahay. Hindi ito isang mansyon na puno ng ginto at marmol, kundi isang tahanan na puno ng init at halakhak. Sa isang playmat sa gitna ng sala, nakaupo si Allison. Masaya niyang pinagmamasdan ang kanyang anak na si Adrian Chen, isang mabilog at malusog na sanggol na may mga matang kasing ningning ng mga bituin. Ang kanyang munting milagro, ang kanyang bagong simula. Sino ang pinaka-cute na baby sa buong mundo? Malambing niyang sabi habang kinikiliti ang tiyan ng sanggol. Isang matamis na halakhak ang naging sagot ni Adrian, isang musika na nagpupuno sa puso ni Allison ng purong kaligayahan. Lumapit ang kanyang Kuya Lucas, inabutan siya ng isang tasa ng mainit na tsa. Mukhang may 1 taong nag-i-enjoy sa umaga niya. Nakangiting sabi ni Lucas, na ngayon ay mas kilala bilang ang best tito in the world. Salamat, Kuya, sagot ni Allison. Umupo si Lucas sa tabi niya. Kinuha ang isa sa mga laruan ni Adrian. Nawala na ang bakas ng tensyon at digmaan sa kanilang mga mukha. Napalitan ito ng kapayapaan. Ang Chen Technologies ay hindi lamang nakabangon, mas lalo pa itong lumakas. Ang katotohanang kanilang inilantad ay naglinis sa kanilang pangalan at nagpatibay sa tiwala ng publiko. Sa isang TV na nakamute, sa isang sulok, isang balita ang ipinalabas. Nakita ni Allison ang mukha ni Patricia Montgomery at Roderick Valderrama. Ang hatol, mahabang taon ng pagkakakulong para sa economic sabotage at iba pang mga kaso. Si Vanessa ay nakatanggap din ng sarili niyang sentensya. Si Brandon,
Dahil sa kooperasyon sa mga awtoridad, ay nahatulan ng mas mababang parusa. Pinatay ni Gabriel na kadarating lang mula sa kanyang morning jog ang TV. Hindi na natin kailangang panoorin yan. Tapos na. Umupo siya sa kabilang tabi ni Allison. Ginulo ng bahagya ang buhok ng kanyang pamangkin. Mayroon tayong mas magandang pag-uusapan. Ang launching ng foundation mo mamayang hapon. Handa ka na ba, Madam Founder? Ngumiti si Allison. Ang Allison Chen Foundation for Single Mothers ay ang kanyang bagong misyon. Isang paraan para gamitin ang kanyang pinagdaanan upang tulungan ang iba na makabangon. Handang-handa na, sagot niya. Kinagabihan, sa launching event, tumayo si Allison sa harap ng maraming tao, mga negosyante, mga taga-suporta, at mga kapwa single mothers. Sa ilalim ng entablado, buong pagmamalaking nakatingin ang kanyang dalawang kuya, habang karga-karga ni Lucas si Adrian na mahimbing na natutulog. Noong una, pagsisimula ni Allison, ang kanyang boses ay matatag at puno ng inspirasyon. Inakala ko na ang halaga ko bilang isang babae ay nakadepende sa pagmamahal ng lalaking aking pinakasalan o sa pangalan ng pamilyang aking kinabibilangan. Natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na mali ako. Tumingin siya sa mga mukha ng mga babaeng nasa harapan niya. Ang tunay nating halaga ay hindi nasusukat ng ibang tao. Ito ay nasusukat sa kung paano tayo bumangon sa bawat pagbagsak. Ito ay nasa lakas nating yakapin ang ating mga anak at sabihing, kaya natin to. At higit sa lahat, ito ay nasa kakayahan ko nating lumikha ng sarili nating bagong simula. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Pag-uwi nila sa bahay, pagkatapos patulugin si Adrian, isang kasambahay ang lumapit kay Allison. May inabot itong isang sulat. Mom, galing po sa kulungan, sabi nito. Ang pangalan ng nagpadala, Brandon Montgomery. Kinuha ni Allison ang sulat. Tinitigan niya ito ng matagal. May isang bahagi sa kanya na gustong malaman kung ano ang nilalaman nito. Ngunit mas malaki ang bahagi na nagsasabing hindi na ito mahalaga. Naglakad siya papunta sa isang maliit na baul kung saan niya itinatago ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Maingat niyang inilagay ang hindi pa nabubuksang sulat sa loob. Isinara niya ang takip. Isinara niya ang kabanata ng kanyang buhay kasama si Brandon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap. Lumabas siya sa balkonahe kung saan naghihintay ang kanyang dalawang kuya. Sabay-sabay nilang pinanood ang mga bituin sa kalangitan. Masaya ka ba, bunso? Tanong ni Gabriel. Ngumiti si Allison. Isang nangiting totoo, payapa, at kontento. Oo, kuya, sagot niya habang dinarama ang malamig na hangin. Sa wakas, masaya at malaya. Hindi na niya kailangan ng isang prinsipe o ng isang kastilyo dahil natagpuan na niya ang kanyang tunay na kaharian. Ito ay wala sa kayamanan o kapangyarihan. Ito ay nasa pagmamahal ng kanyang pamilya, sa mga tawa ng kanyang anak, at sa lakas na natagpuan niya sa loob ng kanyang sarili. Siya si Allison Chen, isang ina, isang kapatid, isang survivor, at ito pa lang ang simula.